Asan? O hindi naganap na. Alin? Ang katapusan. Sir Matt, sumunod ka naman sa lineup! Umpisa pa lang tayo! Take two pa lang, ha? Ito, Angel of Death ba ito? Bakit may Angel of Death dito? Sinusundo na ba tayo? End of the world na nga ba, Dandy? Naku naman, sir! Costume lang yan! Kung meron sumusunod ba sa atin, baka hindi nakaganyan! Tayo lang yun. Mabuti pa panoorin na natin ang report na ito. Bukas, Mayo 21 ang petsang dapat daw pagandaan ng lahat. Ayon kasi sa grupong Family Radio, katapusan na raw ng mundo. Great! So mighty, so great! Pero paano kaya tinatanggap ni Juan ang babalang ito? Pipilitin ko magdasal po para makaligtas po kahit papano. Meron talagang end of the world na tinatawag na paghuhukom. Kaya lang, hindi mo masasabi yung takdang petsa. Ang iba naming nakausap, mukhang may plano na sakaling totoo nga ang hula. Diyos ko, magsisisi ako sa lahat kong kasalanan. At magpapasalamat naman ako sa mga pinagkakautangan ko at hindi ko sila mababayaran. Pasensya na lang. Siguro magpapabook na ako ng ticket papuntang Disneyland para happy kami buong family. Pero ang lalaking ito, mas gusto raw gumawa ng mabuti sa natitira niyang oras. Kasi katapusan na rin ng mundo, hindi na rin yun kailangan eh. Yung pera. Wala, pamigay na lang kasi hindi rin yung magamit kahit pamigay mo yun eh. Siyempre, marami sa ating mga Pinoy ang hindi naniwala sa mga nagpapanggap na mas marunong pa sila sa Diyos o sa kalikasan. Ang mga pagbigay ng yan, Panginoon. Hindi ako naniwala dyan sa sinasabi na inom the word of bukas. Babala na Family Radio, una raw yayanigin ng malakas sa lindol bukas ang New Zealand. Susunod ang Australia, Pilipinas, India hanggang umabot sa Europa at sa Estados Unidos. Pero hindi ito ang unang beses na hinulaan ng end of the world. Dekada 90 pa ito sinasabing mangyayari. Pero buhay pa rin tayo, diba? Ayon nga sa Biblia, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ang katapusan ng mundo. Kung darating yan, darating yan.